So like anyone, no? We see a strong leader, pero sa pamilya Pagdating niya, sa pamilya, nakikita rin yung lumalambot. soft side. And yun, alam mo, Professor Haydarian and Yusek Malaya, no? Yun yung medyo fascinating dito sa mga strong leaders, no? Yung contradictions sa kanilang karakter. How do you read that? Na yung mga strong leader, minsan din meron silang nakikitang soft side or may weakness din. Right. Well, I think yung strength talaga ni Pangulong Duterte is yung he embodies a lot of contradiction nga. Yung sinasabi nga natin, kabinete pa lang may mga contradiction na nakita natin. Pero yun yung strength niya na he thrives in diversity and in contradiction. And the thing is that parang padre de pamilya, ang padre de pamilya, pag kailangan, mabait din, may puso rin. Okay. Maputol ka lang, Professor Haydarian, kasi ayan na, they have emerged, the two presidents, no? Tapos na ang From usapan. their, yung tay-tatay nila dun sa palasyo. Ito, may simbolo na rin ito. Pababawan na po sa kahuli-huli ang pagkakataon ng hagdanan sa Malacanang ang papatapos na pong presidente ng Pilipinas, si Noynoy Aquino. Ihahatid na po siya ngayon. Kung siya sumalubong kanina kay President-elect Duterte, si President-elect Duterte naman ang maghahatid sa kanya sa pintuan ng Malacanang. Tapos niyan, bibigyan si Pangulong Noynoy Aquino ng parangal militar. Tapos noon, sasakay na siya sa kanyang sasakyan. At siya po ay lilisa na sa huling Uuwi na. pagkakataon bilang presidente diyan po sa Malacanang. Magbabaybay na sila ni President-elect Duterte. Kung kanta ito, ang title, Ano? may isang Ano? aalis. Ikaw talaga, Mel. May isang darating. Ano bang sino ba kumanta nun? Ay, Ha? Sino kumanta nun? Kung kanta. Okay. Para sa kaalaman ninyo, ang paboritong kinakanta ni President-elect Duterte pag nagpupunta siya doon sa kanyang tambayan sa Davao, yung anong pangalan ng bar na yon? Paborito niya yun eh. Doon siya na nag-video. Sa Mount Apo. Hindi. Ha? Sa bar. Ang kinakanta niya, ikaw. Ikaw. Pinapalitan niya yung ikaw ng kayo. Okay, Kayo. ito na yung departure Dadala. honors. Pakinggan Ayan po na. natin. Tanghal! Ta! Kalupunan, mga pinunot kawal. Tanghal! Ta! Pangulo ng bansang Pilipinas, kaming lahat ay nagtutulay. Mamamayan at sa buong sambayanan, ika'y nagsisilbing gabay. Ang hiling namin kay Batona, paspasan ang Pangulo naming pinagpala upang bansang Pilipinas naunlaran, kapayapaan ay Bata! Dadala. Kalis. Baba. Ta! Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod pandangal upang libutin. Pangulo, tawat, bugay kamay. Ha!
naman. Ha? Tanghal. Ha! Kalupunan, tanghal. Ha! Baba. Ha! Dadala. Kalis. Baba. Ha! Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Yes, sir. Mga kasama, pinapaabot ng ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Benigno S. Aquino III, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawad natin sa kanya ngayong umaga. Baba, kalis. Man! Huling pamamahalam na yon ng militar sa malapit nang maging dating Pangulo ng Pilipinas. At ito na, ihahatid na siya si... Tapos na, dati na talaga. Hindi, huling parangal ng militar yung kanina. Oo nga. Sa dating Honor Guard. Archer Honors. Oo. Yung kanilang, sa loob ng ilang minuto, dating Commander-in-Chief. Pero sa kanilang body language, mukhang hindi pa tapos mag-usap Pero na, yung okay dalawang silang Pangulo. dalawa. ah. Oo, tatawanan Yung pa. outgoing and Ito na, incoming. ihahatid na siya ngayon sa kanyang sasakyan. At ang sasakyan na yan, ibabalik na po si Pangulong Aquino sa Times Street kung saan ang mga kapitbahay nila ay naghahanda naman. naghahanda Taliwas sa hiling ni Pangulong Aquino na maging simple na lang at tahimik yung pagbabalik niya, hindi nakapigil yung mga Times Street, ay tagliliparan ngayon at nakakabit ang mga yellow ribbon doon sa kanilang mga kasi bakod. naman, Mga dapat puwan. lang. Ha? Dapat lang proud din. sila eh. Oo. Meron sila. At masaya sila dahil tahimik na sa kanila, wala na magrarally doon. Ito, ito parang in keeping with our very Filipino Ito na. tradition na Ayan na. naghahatid tayo ng ating bisita. Oo, No? yan. Pagpaalis ng tahanan, inahatid po natin yung Tsaka- ating bisita. Ayan nga, up to yung sasakyan ng outgoing president, no? Yung kanyang Land Cruiser na sabi nila, yan din yung Ito na. Land Cruiser niya when he first assumed office. No?
At ito yung magdadala sa kanya sa Times Street, ang tahanan ng mga Aquino. Mabanggit lang natin, Mel, Mike, Professor Haydarian, and Yusek Malaya. Ano yung palang pagbaba nila sa hagdan kanina at mamaya naman yung pag-akyat sa hagdan ni incoming President Duterte, may symbolism pala yun that Yes. dates back to the time of Rizal. Noon pala kasing execute Yes. po si Dr. Jose Rizal. And lumuhod paakyat ang kanyang ina doon sa hagdan para magmakaawa doon sa Gobernadorcillo at that time na to spare the life of his son. Yun pala yung importansya po nung pag-akyat o pagbaba sa hagdan ng Malacanang tuwing nagpapalit po tayo ng presidente. At, Yusek Malaya? That's right. Kasi dun sa presidential oath, meron doong do justice to every man. So ang sabi ni President Quezon dun sa kanyang memoirs, pag bumababa ang presidente o umaakyat doon, never forget to do justice to every man. O panoorin niyo yung simbolo na yan. Kanina, nung patungo doon sa sasakyan, 2 presidente yung naglalakad. Ngayon, pabalik na sa palasyo mismo na Malacanang, red carpet pa rin. Kung tumagin, yung pula, isa na lang. Ang sa loob ng ilang minuto na lang, magiging presidente na po ng Republika ng Pilipinas. At yung katatapos lang o natapos na nanungkulan bilang presidente, siguro sa puntong ito, nasa may Santa Mesa na yon. Pabalik na ng Times Street sa kanyang pribadong tahanan. Okay. Pero again, no, mukhang in keeping with tradition, hindi pa rin dun sa main stairs, yung grand staircase ng palasyo, aakyat ang bagong Pangulo dahil pwede lang daw yun gawin pagka-presidente na siya. Side stairs ito Side kung stairs hindi ito. ako nagkakamali. Yung main palace na talagang pinapalamutian nila ng pagkaganda-gandang mga bulaklak, yung main stairs, mamaya pa siguro siya aakyat doon after his yung military honors for the incoming president. Pagka-presidente na siya. May ganung tradisyon pa rin. And now, the incoming president and his party will walk to the ceremonial hall. Ito po yung Rizal Hall sa loob po ng palasyo. Ang pinakamalaking bulwagan sa loob ng palasyo dahil dyan po sa harapan ng mga bisita na humigit kumulang 600, dyan siya manunumpa at magbibigay ng kanyang inaugural speech. Pero dati na itong ginawa, Yusek Malaya, no? Dati nang may mga pangulo nung sa mga nakalipas sa panahon, na dito rin nag-inauguration. Yes, actually, pang-apat na ito. Pang-apat na siya. Pero yung mga naunang mga inaugurasyon, mabilisan lang. Una, nung namatay si President Manuel Rojas sa Clark Field because of heart attack, nagmadaling mag-oath-taking si Pangulong Quirino. Okay? Dito ginawa yan. Dito ginawa ang pangalan niyan dati before was Council of State Room eh. And then pangalawa naman, nung namatay si President Magsaysay sa Cebu, nagmadali ding mag-oath-taking noon si Pangulong Carlos Garcia. No? And then third was the Fort Marcos inaugural, yung 1986 after the snap elections. No? Sabay silang nag-inaugurate noon. Si Cory sa Club Filipino, tapos sa Malacanang naman. Although umalis kaagad si Presidente Marcos noon dahil pumunta na ng Clark Field and then later on to Hawaii. So this would be the fourth. Opo, kanina po, nag-text sa amin sa DCWB si Atty. Macalintal. Eksperto po siya sa mga batas-batas tungkol sa eleksyon. Election lawyer. O ito, Profesor, baka maituro nyo ito sa mga klase nyo. At kayo po, Yusek, sa susunod yung isusulat tungkol sa panunumpa na ito. Sabi niya, at babasahin ko po ang kanyang text, actually, ang araw na ito ay hindi tungkol sa panunumpa ng mga halal na opisyal, kundi ang araw na ito ang pagsisimula sa panunungkulan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo sa ilalim po yan ng Section 4, Article 7 ng ating saligang batas at simula rin ang panunungkulan ng mga local elective officials ayon sa tadhana ng Section 43 ng Republic Act 7160 o Local Government Code. Ang panunumpa nila na sa tungkulin ay maaaring gawin anumang oras matapos ang proklamasyon. Ngunit ang pagsisimula ng tungkulin ay itinadhana sa tanghali ng June 30. Sabi ni Atty. Macalintal. Yung June 30, nasa konstitusyon yon. Pero yung panunumpa, kahit kailan pala pwedeng gawin yon. Totoo po yan. Nakagawian lang pala, Yusek. Dati December 30, no, Rizal Day, ang inauguration ng mga bagong presidente. Yung mga iba nating nakaraang presidente, immediately after proclamation of Congress, nanunumpa na kaagad sila.
President Marcos, for example, in 1986, makatapos siyang iproklama ng batasan pambansa, he immediately took his oath of office. Nagmamadali naman yung kasi, sir. no? Yes, totoo yan. Pero since... Baka masilat pa eh. Di, sige. That's Uy, right. I'm just So, kidding. It's possible na ganun nga. Oo. Nakahanda na yung military honor guard. Kasi po, susunod po, ang bibigyang parangal naman ng hukbong salatan lakas ng Pilipinas na militar ay ang kanilang bagong Commander-in-Chief, ang bagong Presidente Rodrigo Roa Duterte.